Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang pari laban sa batang sinaniban ng 20 katauhan. Father! May nasapian na naman po sa kabilang baryo! Natatarantang sabi ni Chokoy sa paring si Father Gio. Sige Chokoy, susunod na ako. Sagot niya sa batang taga kabilang baryo pa nang galing. Tony, kayo muna ang bahala sa simbahan ha. May nangangailangan ng tulong ko. Baling ng pari sa sakristan. Okay po, Father. Sagot ng binatilyo. Tatawagan ko si Father Mike sa dayos ng iba. Siya muna ang bahalang mag-lead ngayong hapon sa banal na pagdiriwang. Bumaling siya sa matandang announcer. Matring, pakisabi sa mga dumalo ng Eucharistia na mahuhuli ang kura-pura ko. Idadaos ang misa makalipas ang 1 oras. Pakantayin mo muna ang mga choir. May kailangan lang ulit akong talunin. Okay po, Father. Kawaan kayo ng Panginoon. Sabay-sabay na nagsabi ng Amen ang mga nagsisilbi sa Panginoon. Pumasok na ang mga sakristan, lay minister, mga Mother Butler Guild, Knight of Columbus, mga organista at mga koro sa munti nilang simbahan. Pumasok na rin ang pari sa malaking van. Napaantada ang pari at umusal ng maikling dasal. Gabayan mo po sana kami sa aming paglalakbay, sabi ng binata sa sarili. Kasabay nito ay pinaandar na ng nagmamaneho ang sasakyan. Si Father Gio ay isang pari na namumuno ng isa sa simbahan sa probinsya ng Zambales. Sa 10 taon niyang pagiging pari, marami na siyang nakikitang nilalang nang hindi nakikita ng normal nating mga mata. Abnormal ang isa niyang mata. Pakiwari ng binata sa noo yun nakalagay. Bago pa magpari si Father Gio, batid na niya sa sariling may third eye siya. Bukas na ang pangatlo niyang mata. 10 years old pa lang si Gio, nakakakita na siya ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Dahil doon, ipinasok siya ng mga magulang sa simbahan bilang sakristan noong musmus pa lamang siya. Palagi kasi siyang sumisigaw kapag may nakikitang paranormal. May mga bumubulong na paanas. Kaya hanggang panaginip, naririnig niya ang mga ito. Nagmamarka sa kanya ang mga salitang, "Sumama ka sa akin!" at "Akin ka lang! Akin ka lang!" Sabay nakakakilabot na halakhak. Nariyan ding nakikita ni Father Gio sa harap niya na may isang lalaking tinatanggal ang sariling eyeball sa eye socket nito. Tapos may matandang kaluluwa na ginigilitan ng sariling leeg gamit ang itak. May pagkakataon pang kahit nakakain na lang siya, susulpot pa sa kisame nila ang babaeng gumagapang sa itaas. Itim na itim ang mga mata at nakabuka ang bibig. Tumutulo pa ang laway at hihingi ng pagkain. Para itong nakapormang butiki. Doon na naisipan ng mga magulang ni Gio na isa ng pari ngayon na ipasok siya sa seminaryo. Baka yun na ang solusyon upang mawala ang third eye niya. Subalit akala lang nila yon. Akala ng kanyang mga magulang na magagamot siya ng pananampalataya. Mas lalo pa palang lumala ito. Makailang ulit na umuusal si Gio ng mga dasal na alam niyang natutunan niya sa seminaryo kapag may nakikita siyang kakaiba. Sa tuwing ginagawa naman niya yon, mas nilalapitan pa siya ng mga kaluluwa. Akala ng nakararami ang simbahan ang magsisilbi niyang proteksyon sa mga multo o kaluluwa na hindi na dapat nag-i-exist dito sa mundo. Yun ang malaking pagkakamali ni Gio. Mas marami pa palang kagimbal-gimbal na nilalang ang pumapasok sa loob ng simbahan. Kahit hirap na nararanasan ni Gio ang mga ito, ipinagpatuloy pa rin niya ang layunin na makapaglingkod sa may kapal. Nagtapos si Gio ng magna cum laude sa kursong theology at saka nagseminarista. Pumasok sa seminaryo. Lumabas si Gio ng seminaryo hanggang sa nakapagdesisyon na nga siya na maging pari. Minsan nga, noong nakadikit na sa pangalan niya ang pagiging pari, sinasabi niya sa homilya na may 3 siyang mata. Marami ang tumawa. Akala kasi ay nagbibiro siya.
Madalas kasi niyang ginagawang katatawanan ang sermon sa mabuting balita, pero may laman namang pangaral sa Kristiyano. At habang nagaganap ang paninermon niya, may bigla na lang din siyang makikita. Mga itim na kaluluwang naglalakad sa gitna ng altar. Kaya hindi kalaunan na malaya na lamang din niyang pinasok na rin niya ang pagiging exorcist. Karamihan din sa lugar nila sa Zambales, marami ang sinasaniban. Pinapaulanan ni Father Gio ng agwa bendita ang mga napuposes. Pero sa kasawiang palad ay binabawian ng buhay yung biktima ng pagsapi. Marami ang sumisisi sa kanya dahil pari siya, pero hindi niya magawang paalisin ang demonyo sa katawan ng inosenteng tao. Pinapakalma niya naman ang pamilya ng biktima. Kagustuhan ng Panginoon ang nangyari sa kanya. Malungkot na sabi niya sa pamilya ng biktima ng sanib. Pero ang binatol lang nila sa kanyang salita. Kagustuhan mo yon? Akala pa naman namin ay mapagkakatiwalaan ka namin dahil pari ka. Hindi mo natalo ang demonyo. Kasalanan mo! Kasalanan mo! Galit na pagkakasabi ng mga ito kay Father Gio. Dahil sa nangyari, nagpasya na nga siya na pag-aralan ang exorcism. Ito ay isang uri ng pagdarasal, pero masasabi niyang ritual upang ihiwalay ang demonyong sumanib sa isang taong depressed at sinasaktan ng pisikal na sarili. Isang relihiyoso o espiritual na pamamaraan na mapalayas ang mga demonyo o iba pang masasamang espiritual na nilalang mula sa isang tao o isang lugar. Sa pag-aaral ni Father Gio noon, marami na siyang alam na maaaring talunin ng mga demonyo, mga masasamang kaluluwa at itim na engkanto sa pamamagitan ng exorcism. Dahil kasi hindi niya natalo ang mga sumanib dati noong pari pa lamang siya, umunti ang mga taong dumadalo sa misa niya. Pero noong ganap na may alam na siya sa pag-ieksorsismo, pinatunayan niya sa sariling magwawagi siya sa mga demonyong sumasanib sa kanilang baryo. At marami na nga siyang napaalis na demonyo sa mga sinapian. Nakarating na sila Father Gio sa baryo kung saan sinabi ng batang si Chokoy na may nasaniban ulit. Tumapat sila sa isang tirahang yari sa pinitpit na lata ng gatas. Father, nandito na po. Magsasalita pa lang sana si Chokoy, subalit nakarinig na sila ng pagsigaw. Papatayin ko kayo! Nanggaling yun mismo sa tapat ng bahay. Mabilis na dilaluhan ng pari at iba pa niyang kasamahan sa simbahan ang pinanggagalingan ng sigaw. Ubod ng lakasyon at rinig na rinig nila ang mga kadenang nagkakalansingan. Naglabas si Father Gio ng rosaryo at nagpakrusa na datnan. Oh Jesus Christ! Tulungan niyo po kami, ang anak namin! Umiiyak na wika ng ina ng batang babaeng sinaniban. Lumabas muna kayo ng bahay! Utos ng binatang pari. Sige po, salamat po, Father. Sabi ng ama ng biktima ng sanib. Pinanlisikan naman siya ng batang babaeng sinaniban. Walang damit pang itaas at tanging underwear lang ang suot nito. Hindi niya rin akalain na aanggilan siya nito. Parang isang mabangis na hayop. Tumatawa na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa ang batang babaeng yon. Nanlalalim ang tingin ni Father Gio. Tila kakaiba ang batang babaeng sinaniban sa harap niya ngayon kumpara sa mga nauna niyang ginamot at pinaalis ang mga sumanib. Mas malala, mas mapanghanib. Lumabas muna si Father Gio sa bahay na yari sa pinitpit na gatas. Bigla siyang kinilabutan sa unang pagkakataon niya bilang pare at mahusay na exorcist. Tinanong ng pare ang ina ng batang sinaniban. Ano po palang pangalan ng batang naposes? Nangangatog namang tumugon ang ina ng biktima. Trina po, Father. Please po, gamutin niyo po ang anak ko. Gusto po namin siyang bumalik sa dati. Humahagulgol ang ginang. Gagawin ko po ang aking makakaya. Kumpiyansang sabi ni Father Gio sa ina ng nasaniban. Ilang taon na po pala si Trina? Tanong ulit ng alagad ng Diyos. 10 taon na po siya, Father.
Napasa po ng ulo si Father Gio at bumalikwas ng lingon nang umalingaw-ngaw muli ang sigaw ni Trina. Ang lakas po ng puwersa na sumanib sa anak nyo. Nalulungkot na sabi ng pari. Hindi ko po alam kung kakayanin niya po ang mga sumanib. Bakit po, Father? Ilan po bang sumanib sa anak ko? Nag-aalalang sabi ng ina. Malungkot na yumuko ang pari. Hindi ko alam kung ilan Pero nararamdaman kong mahigit sa 20 ang sumanib sa anak nyo. Deklara ni Father Gio. Diyos ko po! Napahagulgol ang ina ni Biboy at mahigpit na niyakap ang asawa. Pero gagawin ko po ang makakaya ko. Mapaalis lang ang mga sumanib sa katawan ng bata. Napabuga ng maraming hangin si Father Gio. Balisang-balisa siya. Unang beses siyang makatagpo ng pambihirang sinaniban ng maraming katauhan. At sa isang bata pang 10 taong gulang lang. Pumasok ulit ang pari sa bahay. Nakatali sa 4 na sulok ng kama ang parehong kamay at paa ng batang si Trina. Nagwawala ang bata at nagtatawag ng mga pangalan. May! Elijah! Crispin! Arnoldo! Nasaan na kayo? Dumodoble o triple ang boses ni Trina. Kakalansing muli ang kadenang nakatanikala sa bata. Sino ka? Seryosong panimula ng pari. Sino kayo? Mapanlabang sabi niya sa batang nagwawala. Hindi mo kami kakayanin. Tatawagin ko sina May, Elijah, Crispin at Arnulfo. Kasyang-kasya pa kami sa katawan ng batang to. Makapanindig balahibong humahalakhak si Trina na sandamakmak ang boses. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Hindi mo kami matatalo. Muling panunuya ng batang si Trina mula sa boses ng mga sumanib. Naglabas si Father Gio ng malaking krus na pilak sa kanyang malaking bag. Itinapat niya ang kanyang bitbit na krus sa batang sumanib. Anong pangalan nyo? Sino kayo? Sino ang namumuno sa katawan ng batang ito? Makapangyarihang sabi ni Father Gio sa batang si Trina. Puting-puti na ang 2 mata ng bata. Maugat na rin ang mukha. Nangingitim ang talukap ng mata at sabog-sabog ang buhok. Ngumiti ang batang si Trina. Sa tingin mo, matatalo kami ang hawak mo? Nagkakamali ka. Kung akala mo, masisinda kami niyan, pues, mas masinda ka sa amin. Napakatinding sigaw ang pinakawalan ni Trina. Nagpumilit ang musmos na kumawala sa tanikala. Iba't iba at halo-halong boses ang maririnig sa buong kabahayan. Bahagyang napatras si Father Gio. Hindi naman nangimi ang pari. Mas lumapit pa siya sa batang si Trina. Itinapat niya sa mukha ng bata ang krus. Ngumisi si Trina, saka humalakhak muli. Umiling ang pari. Hindi na siya nag-alinlangang idikit ang krus sa dibdib ni Trina. Dumaing sa sakit si Trina. Hindi alam ni Father Gio kung si Trina mismo ang nasaktan o ang kumukontrol sa katawan ng batang musmos. To implore the God of peace to crush Satan under our feet, so that he may no longer be able to hold men captive and harm the church. Sambit ni Father Gio. Ginagawa na niya ang pag-ieksorsismo. Tama na! Daing ulit ni Trina na nagboboses matanda. Paulit-ulit si Father Gio noon sa pagbigkas ng isang ritual na makakatalo sa mga ito. Umalis kayo sa katawan ng batang ito! Umalis kayo! Tama na! Umuusok ang dibdib ni Trina. Nakakaramdam na ng matinding pagod si Father Gio pero hindi niya hahayaang matalo siya ng kadiliman. Leave this child's body, Satan! Leave! Sigaw ng pari. Napaliyad si Trina at nagkikikisay. Umalis kayo sa katawan ng batang ito! Tama na! Ayoko na!
Nagulat si Father Gio na magsalita ang batang boses na bumabagay sa katawang tao ni Trina. Hindi na mga demonyo ang nasasaktan, kundi si Trina na mismo. Inalis niya ang krus sa dibdib ni Trina. Nagmarka yon ng krus. Hinang-hina si Father Gio na napaluhod sa sahig. Ito ang unang pagkakataon na hindi niya natalo ang mga sumanib sa baryo nila. Biglang bumagsak si Trina. Nawalan ito ng malay. Pumasok namang umiiyak ang mga magulang ng batang si Trina. Father, kumusta po? Ano pong nangyari sa anak namin? Nag-aalalang tanong ng ina ni Trina. Umiling si Father Gio. Hindi ko po sila napaalis. Sabi niya sa pagitan ng paghingal. Malakas sila. Kumuha naman agad ng isang basong tubig ang ama ni Trina at pinainom kay Father Gio. Umupo muna sila sa harap ng batang walang malay. Pero po, Father, mapapalis mo naman sila, di ba? Awang-awa na po kami sa anak namin. Nung una, sinasaktan niya ang sarili niya. Nagtataka nga kami kasi matalinong bata yang si Trina. First honor. Pero bigla na lang nagbago ang ugali nitong linggo lang. Lagi na lang siyang tulada. Sinubukan namin kausapin si Trina ng nanay niya. Pero ayaw sumagot. Kinakamot lang ang sarili. Tapos nakikita na lang namin ang balat niya na nagsusugat-sugat. Kinakamot na pala niya ang sarili niya. Pahayag ng ama ni Trina. Sabi ng ibang kapitbahay namin, may sakit na daw sa utak ang anak namin. Isa raw yun sa dahilan kasi wala siya sa top nitong second grading. Palagi kasi siyang kasama talaga sa honor list. Pero ewan ko, Father, hindi ko na po alam. Sinasaktan niya rin kami. Basta, Father, ayoko pong mawala ang anak namin. Gawin niyo po ang lahat, Father. Mapalis niyo lang po ang sumanib sa katawan ng anak namin. Gusto na po namin siyang bumalik sa dati. Saad ng ina na hindi matigil sa kakaiyak. Marahang tiningnan ni Father Gio ang batang si Trina. Nanlulupaypay at halata sa mukha ng bata ang labis na paghihirap. Bigla siyang nakaramdam ng awa. Ayaw na niyang maulit ang dati sa mga naunang sinaniban noon na hindi pa niya nagagamay ang pag-ieksorsismo. Hindi kasi niya nailigtas sa mga ito. Sa kabilang banda, nang mamasdan niya si Trina, tila may kumukurot sa dibdib niya. Kakaiba na hindi niya mawari kung ano. Hihintayin ko muna magising ang anak niyo. Tapos ipagpapatuloy ko ang aking pag-ieksorsismo kay Trina. Sana lang sa puntong ito magtagumpay na ako. Walang ekspresyong sabi ng pari. Kapag hindi pa, baka alin po, Father? Dadali na po namin siya sa simbahan. Sabi ni Father Gio sa malamig na tinig. Doon ka na po isasagawa ang matinding pag-ieksorsismo kay Trina. Sana lang po lumaban si Trina at matalo niya ang lahat ng mga kaluluwang sumanib sa kanya. Pagmamay-ari niya ang katawan niyang yun at hindi sa iba. Galit ang tonong sabi pa ng pari. Doon na naghapunan si Father Gio habang binabantayan si Trina. Hindi siya mapakali dahil pakiwari niya hindi makakaya ni Trina ang susunod na proseso ng kanyang pag-ieksorsismo. Pinanatag muna ni Father Gio ang kanyang sarili. Hinagod ng driver na si Mang Tino ang likod ng pari. Magiging ayos din ang lahat, Father. Mang Tino, tawagan mo ang kapilya. Pakisabi na sa susunod na linggo na ako babalik sa simbahan. Ipahatid mo rin sa ating parokya ang ibang karatig na obispo muna dito sa Zambales kamo ang bahalang mamahala sa ating simbahan. Marami akong kailangan talunin Utos ng pari sa matandang driver. Sige po, Father. Pero di ba simula na ng Kwaresma sa susunod na linggo? Oo, Mang Tino. Ang ibang obispo muna ang bahala. Tumango na lang si Mang Tino at ipinagpatuloy ang pagkain. Siya nga pala, maraming salamat sa hapunan. Nakangiting sabi ni Father Gio. Walang anuman po, Father. Nakangiting tugon ng ama ni Trina. Gising na po ba si Trina? Tanong ng pari. Ipapacheck ko po sa asawa ko, Father. Hingal na hingal at tila nagkukumahog naman ang ina ni Trina na dumating sa eksena. Gising na si Trina, Father. Tumango ang pari bilang paghahanda.
Bitbit ang Biblia, krusipiho at malaking rosaryo. Dinatnan nilang nakayuko si Trina at animoy madilim ang muka. Trina, anak, ikaw na ba yan? Isang minutong hindi umimik ang batang babae. Trina? Lumapit na ang ina nito. Umatras ka! Hindi ba siya yan? Huli na ng balaan siya ni Father Gio. Hinablot na ni Trina ang buhok ng kanyang ina. Aray! Tulong! Humalakak muli si Trina na sinasaniban. Walang itim sa mga mata. Purong puti na lang. Sinakal na ni Trina ang kanyang ina gamit ang kadena. Naging agresibo ang bata. Umalis kayo dito sa pamamahay ko. Wala kayong puwang dito. Kung ayaw niyong umalis, papatayin ko ang babaeng to! Buong-buo ang boses nito. Kapag magsasalita at bigla na lamang tatawa. Baritonong baritono. Para bang hinugod sa kailaliman ng lupa ang boses. Nag-iba muli ang boses ng batang si Trina. Naging matanda na. Mukhang masarap tikman ang isang ito ah. Inamoy-amoy pa ni Trina ang leeg ng ina. Parang awa mo na, anak. Huwag mong gawin sa akin ito. Ilang saglit pa, biglang kinagat ni Trina sa leeg ang kanyang ina. Aray! Nataranta na ang lalaki pati ang pari. Mang Tino, akin na agwa bintita! Alisto naman si Mang Tino at hinagis ng driver na si Mang Tino ang holy water kay Father Gio. Nasalo niya naman yon at saka winisika ng banal na tubig si Trina. Pinakawala na ni Trina ang kanyang ina. Sumisirit pa ang dugo nito. Umaksyon na rin ang ama ni Trina at ginamot ang sugat ng kanyang asawa. Nagdurugo na at waring mauubusan na rin ito ng lakas. Lumabas na muna kayo mag-asawa. Utos ni Father Gio. Sinunod ng dalawa ang sinabi ng pari. Doon muna sila sa kabilang bahay habang hindi pa napapakalma ang bata. Kumakalansing ang mga pira-pirasong bakal na pinagtagpi-tagpi at nag-uumpugan sa tuwing sinusubukang kumawala sa tanikala si Trina. Parang isang hayop na kapag nakawala, napakadelikado. Hindi ka magwawagi kung sino ka man! Nag-iba na naman ang boses ni Trina. Isang maliit na boses na tila sa duwende. Umuwi ka na! Amin lang ang katawan ng batang to! Amin lang! Bigla itong humalakhak pagkatapos ay dumagundong sa tahanan ng batang boses katiting. Sinabuyan niyang muli ng agwa bendita si Trina. Nagkakakawag lang ito pero humahalakhak muli. Sumugod si Trina sa kanya subalit mabilis ang reflexes ni Father Gio na umatras. Muntik na siya nitong mahagip sa kamakalmot ang kamay niya. Naglikha na naman ng ingay ang kadenang nakakabit sa bata. Mang Tino, simulan na natin. Tumango ang matandang driver ng van. Batid na ni Mang Tino ang tinutukoy ni Father Gio. Sinimulan na ni Father Gio ang seremonya. Nagbasa na muli ng Biblia ang pari na ginagamit niya sa matinding pag-eeksorsismo. We exorcise you, every unclean spirit! Unang litanya ni Father Gio. Nakapikit ang pari habang patuloy na pinapaulanan ng banal na tubig ni Mang Tino si Trina na dumadaing sa sakit. Every satanic power, every infernal invasion of the adversary, every legion, every assembly and diabolical sect. Isa yung inkantasyon upang makawala si Satanas kay Trina. Mas lalong naging marahas si Trina nang marinig ang mga katagang galing sa bibig ng pari. Sinindihan ni Mang Tino ang mapusyaw na kandila. Pinataka ng loob ng holy water. Tapos pinaulan ng muli si Trina ng holy water. Lumiyad ang batang babae at sumigaw. Tila may tumutubong dalawang pangil sa magkabila nitong mga ngipin. Namamasdan na din ng driver na parang may bumubukol sa noo ni Trina. Therefore, all the diabolical legion, we adjure you, cease to deceive human creatures and to cast upon them the poison of eternal perdition. Hindi naman lingid kay Father Gio ang unti-unting pagangat sa eri ni Trina. Habang nagsasambit siya ng mga kataga sa seremonya niya, mas tumitindi ang nararamdaman niyang panganib. Nakatingala ang ulo na minamanipula ni Trina ang mga masasamang entidad.
Nasisindak naman si Mang Tino. Ayaw na nitong ipagpatuloy ang ginagawa sapagkat nasisindak na ito sa batang babaeng unti-unting nagpapalit ng anyo. Father! Mahina nitong sabi kay Father Gio. Go, Satan, inventor and master of all deception, enemy of human salvation! Father! Medyo nilakasan na nito upang marinig na ng pare. Be humbled under the mighty hand of God. Tremble and flee. Invoke by us by the holy and terrible name, which the hells tremble. From the snares of the devil, deliver us, O Lord! Father Gio! Sumigaw na si Mang Tino upang marinig na ng pari. Dumilat si Father Gio at hindi na niya natuloy ang matinding konsentrasyon sa inkantasyon sa pagpapalis ng demonyo. Bumungad sa kanya ang nakayukong si Trina. Hindi na sumasayad ang mga paa sa lamesa. May 2 bukol sa noo at mahahaba ang itim na kuko. Dumilit na rin ang walang itim na 2 mata ni Trina. Mas ngumisi pa ang batang si Trina na wari ng lodlokong hindi tinatablan ng ginagawa niyang ritual. Humalakak muli ang bata sa marahang pagkakataon. Sinasabi ko na sa'yo, hindi mo kami matatalo. Mabangis ang binibitiwan nitong salita. Hindi mo kami matatalo! Hindi mo kami matatalo! Tumirik pa ang pares nitong mga mata, saka nagpupumigla sa kadena. Huwag tayong tumigil, Mang Tino! Pero, Father! Tandaan mo, Mang Tino, hindi pwedeng manaig ang kasamaan. Mas makapangyarihan pa rin ang Diyos. Mas makapangyarihan pa rin ang kabutihan. Sumang-ayon si Mang Tino. True. It is for us to obey and love Him. God has His reason for giving these trials to us, and especially this innocent little girl. It's not a matter of where was God when we needed Him, but of how strong our faith was despite the situation. Paulit-ulit na si Father Gio. Nagbabato ng makapangyarihan at intense na mga panamang maaring makatalo sa mga demonyo na sumanib kay Trina. Tumawa ulit ito ng malakas. Hanggang sa biglang nahimatay ang bata. To make your church safe for you to serve with freedom, we ask you, listen to you. We ask you to listen to us. Listen to us. Listen to us. Biglang naigupo si Father Gio sa panghihina. Father! Dinaluan siya ni Mang Tino. Hinga ito ng hinga. Nanginginig na napaantanda siya. Kinuha niya ang pink rosary. Dahan-dahan siyang lumapit kay Trina na unti-unting humuhupa na ang 2 tumubong bukol sa noo. Father Gio, ano pong gagawin niya? Shh! Pinatahimik niya ang matandang driver. Baka magising si Trina. Isinuot niya sa liig ni Trina ang pink rosary. Natumba si Father Gio sa pagkabigla nang mamulat ang mga mata ni Trina. Saka nakatutulig na tumili. In the name of the exorcist, get out of this girl's body! Sambit niya at naglabas ng maliit na gintong krus. In the name of the exorcist, get out of this girl's body, Satan! Inilgay niya sa noo ni Trina. Dumagungdong sa 4 na sulok ng bahay ang sigaw ng bata. Umalis ka na sa katawan ng batang ito! Umalis kayo ng mga kasama niyong dyablo! Maya-maya, biglang nawalan ulit ng ulirat si Trina. Napo po si Father Gio sa sulok. Inalalayan ito ng driver. Father, kaya mo pa ba? Hindi nakatugon ang pare, sa halip ay humihingal lang ito ng humihingal. Yung bata, si Trina. Sige po, Father. Chinek ni Mang Tino ang bata na nawala ng malay. May pulso pa po, Father. Ligtas po si Trina. Doon na tuluyang tumango si Father Gio. Salamat sa Diyos. Sinubukang labitan ng pari ang batang payapa na ang itsura. Tawagin mo yung mga magulang nito, Mang Tino. Pakisabi, okay na si Trina. Hinaplos niya ang mukha ni Trina at napangiti. Ilang saglit pa, namulat na si Trina. Tangka pa sana itong tatayo, pero pinagpahinga na muna ito ni Father Gio. Magpahinga ka na muna, Trina. Ligtas ka na mula sa mga dyablo. Nasaan po ako, Father? Bakit po ako nakakadena? Ano pong nangyari sa akin?
Muli ulit hinaplos ng binatang pari si Trina. Hindi mo maintindihan sa ngayon pero salamat at lumabang ka. Nilibot ng bata ang kanyang paningin. Hindi talaga nito alam ang nangyari sa kanya. Maya-maya, dumating na ang mga magulang ni Biboy. Niyakap ng mga ito ang kanilang anak. Sa wakas! Trina! Anak namin! Bumalik ka na! Umiiyak na ang ina ng bata. Mangyak-ngyak naman ang ama ni Trina. Huwag ka sanang bumalik sa dati, Trina. Labis kami nag-alala sa'yo. Opo. Sagot ng musmos. Namasdan ni Mang Tino na tila demonyong ngumiti si Trina nang yakapin nito ang kanyang mga magulang. Hindi na po ako babalik sa dati. Dagdag pa ni Trina. Binulungan ni Mang Tino si Father Gio. Father, nakakasiguro ka bang wala na yung mga sumanib na dyablo o demonyo man lang dyan kay Trina? Sigurado ka bang natalo mo na silang lahat sa loob ng bata? Nagtatakang tanong ng matandang driver. Napabuntong hininga si Father Gio at binalingan si Trina. Nakayakap-yakap pa rin ang mga magulang. Nakakasiguro po ako, Mang Tino. Alam kong palaban niyang batang yan. Nararamdaman kong wala na yung mga sumanib sa kanya. Father, ano pong nangyayari sa inyo? Biglang sumakit ang ulo ni Father Gio. May samot-sari kasing bumubulong sa kanya na animoy nanggagaling sa ilalim ng hukay. Pagbabayaran mo ang mga ginawa mo sa amin! Maghiganti kami! Hindi ka namin patatahimikin! Mariing tinakpan ng pari ang magkabila niyang tenga. Nakakatuliling, sobrang nakakarindi sa pandinig. Ilang saglit pa, nahimasmasan na ang pari. Father Gio, bubalik na naman ba yung third eye mo? Tanong ni Mang Tino na hindi maipinta ang pagmumukha. Naririnig ko sila, Mang Tino. Nais nilang gumanti. Sagot niya na papikit-pikit ang mga mata. Ito po, Father. Inom po kayo. Alok ng ina ni Trina. Salamat. Kaawaan ka ng Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo ng aking mister sa pagkakasalba niyo sa aming anak. Tiningnan din ng ina ni Trina si Mang Tino. Wala man po kaming maibibigay pero tatanawin po namin itong malaking utang na loob. Walang anuman. Iyon naman ang responsibilidad ko bilang kura paroko ninyo. Ang tulungan ko ang aking nasasakupan. Nagpaalam na sila Father Gio at Mang Tino sa kanila. Binindisyonan na rin ni Father Gio si Trina na maaliwalas na rin ang mukha. Sa kabilang banda, bigla siyang nakaramdam ng kabog ng dibdib nang makita niya sa likod ng mga magulang nito ang naglalagablab na anyo ng isang nilalang. Lucifer? Nagitla siya sa mahabang sungay at mahaba nitong pangil na nakalitaw sa bibig. Ibinuka ng figurang si Lucifer ang dalawa niyang maiitim na pakpak. Lumipad at saka muling humalakhak ng malademonyo. Sakay-sakay na sila ng van pero di pa rin matahimik ang loob ni Father Gio. Bakit nagpakita sa akin si Lucifer? Anong meron? Pagkarating sa simbahan, sinalubong na agad siya ng mga kasapi ng simbahan. Kinumusta siya ng mga sakristan at lay minister kung anong nangyari sa kabilang baryo, kung bakit sila natagalan. Hindi na lang umimik si Father Gio at inutusan na maghanda na sa susunod na banal na pagdiriwang. Makalipas ang isang linggo, nagpatuloy na rin ang misa sa pinamumuno ang simbahan ni Father Gio. Ang bawat anghel ay sinugo ng Diyos upang maghatid ng mabuting balita. Tayo'y mga anghel na dapat din nating ibahagi ang salita ni Jesus sa iba. Yun naman ang misyon nating lahat, di ba? Tanggapin natin ang kalooban at plano niya sa atin. Ipabatid natin sa lahat ang kagandahan na nakukuha natin sa salita ng Diyos. Kung paano tayo binago ni Jesus. Amen? Sabay-sabay na nag-amen ang mga nagmimisa. Kasalukuyang nagsisermon si Father Gio nang mamasdan niyang muli ang lumilipad na traidor na anghel sa simbahan. Umiikot ang nilalang sa may chandelier. Hindi niya inalintana ang pagbubulabog ng taksil na anghel sa tahanan ng Diyos. Sa halip ay pinagpatuloy niya ang misa. Sumisikip na naman ang dibdib ni Father Gio.
gaya nung mga panahong nakakakita siya ng hindi pangkaraniwang nilalang. Nasa ama namin na sila na maglaho si Lucifer sa simbahan. Pagkatapos ng misa, kinausap niya ang kanilang matandang driver na si Mang Tino. May magagawa ka pa ba ulit para matanggal na ng tuluyan itong ikatlong mata ko? Bumalik na naman ba yung kakaiba mong abilidad? Tanong ng matanda. Tumango naman ang pari. Sabi ko na nga ba na-trigger yan nung in-exorcise mo si Trina. Kung may magagawa lang ako, Father. Kung may magagawa lang ako. Malungkot na yumuko ang driver. Matagal ko na kasing tinalikuran ng pagiging albularyo ko. Hindi ba? Sabi mo nga sa akin noon, kasalanan sa Diyos yun. Kaya nga, kinumbinsi mo kung maging driver nyo na lang. Pero maaari mo namang gamitin ang panggagamot mo, pero sa kabutihan lang. Sagot ni Father Gio. Saglit lang. Nababagabag na naman kasi ang kalooban ko sa mga nangyayari. Nagpapakita ulit sa akin si Lucifer. Nito lang. Hala! Ibig mong sabihin? Opo, Mang Tino. Siya yung makapangyariang diablong nangunguna sa pagsanib kay Trina. Aniya na napapahilamos ng mukha. Si Lucifer? Nakaw! Huli mong kita sa kanya di ba nung... Shh! Manong, hinaan mo lang ang boses mo. Baka marinig ka ng iba. Luminga-linga si Father Gio at nahintatakotang baka may ibang dumaan o makarinig. Bumulong na lamang din si Mang Tino. Nakita mo si Lucifer, hindi ba? Noong kayo pa ni Jenny? Opo, Mang Tino. Sagot niya nang mahinahon. Bago ako nagpari at lumabas sa seminaryo, naging kami pa ni Jenny. Lagi nagpapakita sa akin si Lucifer kasi magpapari na nga ako noon. Pero nakikipagrelasyon pa ako. Pero mahal mo naman si Jenny, hindi ba? Tanong ni Mang Tino. Hanggang ngayon, mahal ko pa si Jenny. Nakakalungkot nga lang dahil... Humikbi na ang pari at di kalaunay nalaglag na rin ang mga luha. Nagpakamatay siya dahil sa akin kasi di ko tinupad ang pangako ko sa kanya. Sumingot-singot si Father Gio habang inaalo naman siya ng matandang driver. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang konsensyang yun. Mas pinili ko ang mag-serve sa Panginoon kaysa sa kanya. Pero Father, hindi ba may nangyari sa inyo ni Jenny noon? Tanong muli ng matanda. Saglit na katahimikan bago muling sumagot si Father Gio. Opo, at inaamin ko yon. Kailangan ko ulit mangumpisal. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang tawagin siya ng matandang Mother Butler. Father, may tawag po kayo! Kagad na sumunod si Father Gio sa kapilya at sinagot ang tawag. Hello po, Father. Pambungad na tawag ng babae sa kabilang linya. Hello? Sino to? Nanay po ito ni Chukoy. Sabi ng anak ko, tawagan ko daw kayo. Bakit po, Nay? Anong nangyari? Tanong ulit ni Father Gio sa ginang. Nakakagulo po dito sa amin. Nahintatakotang simula ng ginang na tila may ibabalitang hindi maganda. Patay na po si Aling Celia at Mang Gabo. Tukoy ng ginang sa mga magulang ni Trina. Po? Bakit po? Natagpuan sila dito na parehong nakahiwalay ang ulo sa mga katawan. Diyos mio! Father, si Trina. Bakit? Anong meron kay Trina? Si Trina! Hysterical muli ng ginang. Siya ang pumatay kay Aling Celia at Mang Gabo. Pagsisiwalat ng ginang sa kabilang linya. Sabi ng anak ko si Chokoy, mas lumala pa ang kondisyon ni Trina. Para daw siyang sinaniban uli. Pinatay niya ang mga manok ng kapitbahay namin. Pinugutan din ang ulo. Sumunod na araw, yung mga magulang naman niya. Hindi naman makapaniwala si Father Gio sa narinig sa ginang. Si Trina po, anong nangyari kay Trina? Tanong ng pari na nag-hysterical na rin. Wala na po ang bata. Wala na. Panakanak ang sagot ng ginang. Nakita siya sa likuran ng bahay nila. Gilat ang mga mata. May saksak na batalim sa leeg. At nakita din na hawak-hawak ni Trina ang kutsilyo. Parang sinaksak niya ang sariling leeg.
Pinatay na ni Father Gio ang tawag sa kabilang linya matapos niyang marinig ang karumal-dumal na balitang yun kay Trina. Napaluhod ang pari at napatulalang hindi makapaniwala sa narinig. Bakit? Bakit? Tanong niya sa sarili na tila nababaliw. Bakit? Bakit ang anak ko pa? Tanong niyang muli nang biglang lumitaw sa harapan niya si Lucifer. Si Trina ay anak ni Father Gio at ni Jenny. Nagpakamatay si Jenny matapos makipag-break si Gio kay Jenny nang matapos na siya sa seminaryo at ganap ng magpapari. Ngunit bago muna yon, ipinanganak ni Jenny ang sanggol na dinadala nito na walang iba kundi si Trina. Dahil hindi kayang panindigan ni Father Gio ang anak niya at paglabag ito sa pagiging pari niya, ang sanggol na si Trina ay iniwan niya sa labas ng isang bahay. Ang kumupkop ay sila Aling Celia at Manggabo. Walang kasing sakit kay Father Gio na hindi niya nailigtas ang sarili niyang anak. Sa kabilang banda, nag-iisip siya kung ikatutuwa niya ba yon, dahil ligtas na siya sa responsibilidad niya bilang ama sa pagitan ng pagiging ama niya na tagapagbalita ng magandang balita sa mga Romanong Katoliko. Nagsalita si Lucifer ng ngiting-ngiti kay Father Gio. Wala kang pinagkaiba sa akin, Gio. Pareho lang tayong demonyo. Pareho lang tayong nagtaksil sa kanya. Pareho lang tayong nagtaksil sa Panginoong sinasamba mo. Humalakak ito ng nakakaloko habang walang tigil sa kakaiyak ang pari. Pinatay mo ang sarili mong anak. Wala kang nagawa para iligtas si Trina. Pinabayaan mo siya! Pinabayaan mo siya! Kapag dakay unti-unting lumapit si Lucifer kay Father Gio at hinalikan siya sa noo. Magsasama na tayo sa impyerno, Gio. Hihintayin kita! Naulinigan na lamang ni Father Gio ang nakakalokong paggalakak ni Lucifer bago ito naglahong parang bula sa harapan ng mapagbalat kayong pari. Wakas.